kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. Habang nananatili ang gigil ng taong bayan para mapanagot ang mga kumurakot sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng palpak at pinagkapirahan nilang flood control projects, ay mukhang pinaninindigan na ngayon ng gobyerno ang paghabol sa mga nasa listahan na kumubra ng limpak-limpak na pera. Mismo ang presidente na ang nagsabi kung saan magpapasko ang mga kumubra na ito. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Mula sa ahensya ng DPWH 1st District Engineering Office, ang mga sangkot dito sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Paul Jason Duya. Ang mga kinatawan naman sa mga kontratista ang kasabwat nila, St. Timothy Construction, Wawaw Builders, at saka Sims Construction Trading. Maliban sa ikukulong ang mga nagkasala ay magpapatupad rin daw ang gobyerno ng mga panibagong alituntunin para maiwasan na ang muling pangungulimbat ng mga nasa gobyerno sa mismong sariling proyekto. Tinutukan din ng administrasyon ang mga reforma para sa mga ahensya upang matiyak na magagampanan nila ang kanilang mga tungkulin at maiiwasan ang mga anomalya at irregularidad sa mga proyekto. Sa Public Works, sa DPWH, nagpatupad ng blacklisting mula sa mga kontrata ng gobyerno sa lahat ng kontratistang sangkot sa ghost or substandard na mga proyekto. Noong October 23, formal na nakipagtulungan ang ahensya sa AMLAC upang mabantayan at maibalik ang pondo ng bayan na nawala dahil sa korupsyon. Naglabas ito ng special issuance of the construction materials price data noong October 23. Layo nitong pababain ang mga presyo ng mga materyales para sa construction ng mga proyekto ng pamahalaan. Aabot sa 50% ang maibabawas sa presyo upang maiwasan ang overpricing. Dahil talagang titignan natin, market price na. Ang hindi pwedeng ibahin o baguhin o masyadong malayo sa market price ang mga materyales na ginagamit dito sa mga flood control project at sa mga lahat ng infrastructure project. Kaagad lang sinimula ng NBI at PNP ang pag-aresto sa mga pangalan na nasa listahan kaugnay sa anomalya ng flood control projects. Siguradong mababawasan ng mga engineer sa Pilipinas sa dami nila na nasa listahan ng NBI na dapat nang arestuhin. Isa sa unang naaresto ng NBI ay si Engineer Dennis Abago na mula sa DPWH Mimaropa. Siya ay may hawak na posisyon sa Quality Assurance and Hydrology Division at sa Bids and Awards Committee. Kabilang sa mga inirekomendahang kasuhan ng NBI ay sina Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada at Representative Elizalde Go. Siya talaga ang pinakamainit sa kasong ito dahil sa siya ang pinaniniwalaan ng halos lahat na pinakakumita sa nakawang ito. Sa panig naman ng senador na si Jinggoy ay tila hindi na nagulat ang mga tao sa kanyang pagkakasangkot dahil dati na rin naman itong nasangkot sa kaso na may kinalaman sa pagkobra ng pera. Ito ay ang patungkol sa PDAP scam noon at ngayon naman ay muli na naman siyang nanumbalik para masangkot sa flood control. Hanggang ngayong araw na lang ang ibinigay na palugit ng DILG sa mga akusado para sumuko at sana raw ay huwag na silang magmatigas pa ayon kay John B. Cremulya. Namin kayo hanggang Lunes na mag-surrender kasi kung sila po yung magtago and then we will consider them fugitives of justice. Pag sila po magpakita ng konting aggressive maneuvers or evasive maneuvers,
baka magpapresensyahan kami. Ako, mabigat po kamay ko sa ganyan. Gagamitan ko po ng bigat ng batas yan para makuha sila. Pito kagad ang mga individual na napasa kamay ng mga otoridad ng kanilang umpisahan ng pagpapatupad ng pag-aresto. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. 7 na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin yung mga may balak na tulungan itong mga ito ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila at para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maliban sa mga engineers ng DPWH at mga mambabatas na nasa listahan ng mga aarestuhin, ay kasama rin ang ilang construction companies at mga negosyanteng nagpapatakbo nito ang siguradong makakasuhan. Ilan kaya sa mga sangkot dito ang makakalusot at ilan kaya ang mga siguradong makukulong? Ang pinakamalaking tanong na naiiwan ay kung ang mga malalaking pangalan kagaya ni Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Martin Romualdez at Zaldico ay tuluyan kayang matatablan sa kaso o magkakalusot na naman ito. Ikaw, ano sa palagay mo? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.